Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan, classic siguro ito. Kasi hindi pa siya widescreen eh. Yung sa KMJS, yung ang title ay Bahay halos araw-araw nagliliyab dahil sinusunog daw ng tikbalang. Ayos to ha. Sinusunog ng tikbalang. Panoorin nga natin mga men. May Nanununog na tikbalang daw. bahay sa Uy, tikbalang daw. Bato, Camarines Sur na nakailang beses na raw biglang nagliliyab at nasusunog. At ang hinala ng mga nakatira roon, kagagawan ito di umano ng Allegedly. palang kayod kabayo ngayon ang mga bombero ng Bureau of Fire Protection sa Bato, Ay, bagong video ba to? Kailan siya inere? Ngayon lang. January. So, latest pa lang ano to. Video. ang tikbalang kayod kabayo ngayon ang mga bombero Kayod kabayo daw. Fire Protection sa Bato, Camarines Sur. Sa nakalipas kasing linggo, araw-araw may naire-report na sunog sa kanilang lugar. Pero ang kanilang ipinagtataka, ang mga ulat na ito, Dito na, paandarin mo yung drum. Hadto pa, sito na luyo. nagmula lamang sa iisang bahay. Oh, sadto taas your panic na, your sadto taas. First Alam ko may na ano na sa KMJS before eh. Yung may nangyari ng ganyan na yung sa bahay lagi may nasusunog. Then ang ginawa nila, nag-set up sila ng CCTV, nalaman kapamilya din lang naman pala nilang gumagawa. Ito minsan yung ano, yung madalas ko napapansin sa mga kababayan natin ano. Pag dumating ang isang bagay na mahirap i-explain, parang mas gusto kasi nila yung ano, yung ganyang ang paniwalaan. Yung shortcut, yung kababalaghan agad na hindi man lang nagsusuri. May nag-comment sa akin na hindi kasi taga-probinsya kasi I think walang kinalaman yung pagiging probinsyano mo nun. Does it mean ba na pagka-probinsyano, mahina ang ulo? Hindi naman. Kasi ako probinsyano, ako taga Mindoro ako eh. 'Di ba? Hindi naman sa ano, talagang kahit dito sa Maynila, may ganyang pag-iisip din. Culture na natin Pinoy yan, na mas pipiliin natin yung ano, yung explanation na kababalagan dahil tamad tayong mag-isip ng mga posibilidad na nangyari. 'Di ba? Mas convenient kasi yun eh. Yun doon kasi tapos na agad ang ano doon, ang pagsusuri. Ay, tikbalang ang nagsunog diyan, 'di ba? Yun agad kaysa mag-isip pa tayo, sino nagsunog doon? May nakita nyo ba? Hindi, mas maganda sabihin mo tikbalang agad. Time na namin pong maka-encounter ng ganun. Meron na naman dito. Anong cause ng sunog? Dahil ganyan po ulit-ulit talaga. Ngunit ang nagpapakomplika pa sa kanilang investigasyon, ang paniniwala ng mga nakatira sa nasusunog na bahay. Patawad na kami kung nagabala ka mo. Naniniwala po sila na supernatural ang ano ng Tikbalang. sunog. Ang mitya di umano ng mga pagliyab. Isang kakatuwang nilalang Baka nagalit na pinag-aanuhan yung tirahan nila. Parang may kababalaghan. nanununog na tikbalang. Sama na po. No, wait lang. I mean, dapat ang kailangan natin alamin, gawain ba talaga, hindi ko sinasabing hindi totoo ang tikbalang ha. Katulad ng yung mga sinagot ko ng comments, kasi baka mamaya i-interpret nyo as hindi ako naniniwala sa mga laman lupa, sa mga maligno, 'di ba? Kung tatanungin niyo ako, hindi ko po alam kung nag-i-exist sila. Pero ang i-debunk natin itong video, yung pangyayari. 'Di ba? Kasi example ganito, no? Kapag sinabi nung kapitbahay mo na kahapon hinabol ako ng leon. 'Di ba? Hindi naman kapanipaniwala 'yon dahil nakatira tayo dito sa Kamaynilaan. May leon ba na pagala-gala dito? Pero hindi ko sinasabi na hindi totoong may leon. Totoo namang may leon, kaya lang yung kwento niya ba ang totoo?
Yun ang dapat iisipin natin lagi. Hindi yung mag-shortcut kayo na sasabihin nyo sa akin na hindi mo igalang ang paniniwala. Hindi, di ba? Tsaka, ganun ba kasili? Sige, sasakyan natin yung paniniwala ng tikbalang, no? Sige. Totoong may tikbalang. Ngayon, yung mga naka-experience na sa totoong tikbalang, gawain ba talaga ng tikbalang ng manunog? Ng kung ano-ano? Kasi ang kadalasan naririnig kong ginagawa ng tikbalang at kapre, magkagusto sa babae. 'Di ba? Uy, kaya ka nilalagnat kasi may tikbalang na nagkagusto sa'yo. 'Di ba kadalasan ganyan, pati kapre? 'Di ba? Nagustuhan, or halimbawa naghihigante yan dahil may ginawa. Kaya lang hindi nanununog. Alam ko nagbibigay ng sakit. 'Di ba? Halimbawa, namaga ang bayag, namaga ang kung ano-anong sa katawan dahil may winasa ka na bahay nila. 'Di ba? Pero sunog, I don't know, no. May ganyan ba yung mga naniniwala sa tikbalang? Posible ba na gawin ng tikbalang ito? Yung ganitong bagay. Higit 10 oras na bumiyahe ang aming team para puntahan ang bahay ng pamilya Tanay. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng sunog, ang bahay hindi na mapakinabangan. Sabi, madaliin na daw na gibain yung kasi baka kung natutulog kami dyan sa loob, bigla na lang magkasunog. Ganda dyan mag-ghost hunting. Ang naglalagablab nilang problema, nagsimula raw umaga nitong January 2 nung nasunog ang bubong sa likod ng bahay ng nanay niyang si Luz. Una itong napansin ng apo ni Luz na si Ronron, hindi niya tunay na pangalan. Ako, Nagluluto pag kasi. mga ganyan, yung may, Nanay, umuusok. may nakakapansin, baka mamaya yung pa yung suspect eh. Naalala niyo yung yung pagbato, yung may bumabato, nag-set up sila ng camera, na-discover yan mga bata yung may gawa eh. Pati yung may nasusunog din, di ba? Libot ako ng libot. Minsan po naaamoy ko lang yung usok. Takbo namin doon, napabayaan ko yung sinasaing ko. Yung nandoon sa likod, umaapoy. Agad naman daw nilang naapula ang apoy. Pagkatapos, pinahatid ko na yung mga timbang maliit dito. Tapos sabi ni, Nanay, umuusok na naman dito. Dalan mo! Takbo ko dito. Inanon naman namin ng tubig. Sabagay, kung hindi mo naman alam talaga yung pinagmulan, iisipin mo talaga, kababagan yan. Pero hindi pa raw nakahinga ng maluwag ang matanda. Kinahapunan kasi. Sige na, sadto taas nyor, sige. Ayun na yan. Oh, sadto taas nyor, panik na nyor, sadto taas. Muling may sumiklab na apoy. Nangyari na naman yun dito. Malaki na yung sunog ng time na yun. Adto ayo. Ang mag-anak nagbayanihan sa pag-apula sa apoy Sadto pa, isito na luyo. na umabot hanggang tuktok ng kanilang bubong. Mabilis itong kumalat, lalo't gawa ito sa dahon ng anahaw. Nasusunog yung bahay. Talagang malakas. Takbuhan sila. Sige na, adto pa nag-aaso. Naapula man ang apoy, halos matupok naman ang kanilang buong bahay. Kami na nga lang dito, malayo Isip ko sa dun, kapitbahay. Wala naman kaming kagalit. Wala pong nagyoyosi. Kaya yun ang pinagtataka namin. At hindi At dahil doon, nagtapos tikbalang na ang kanilang nagbabagang bangungot. Dahil nasundan pa ito kinabukasan nang ang bubong naman sa harapan ng kanilang bahay ang sunod na nagliyab. Yung dito naman sa gilid. Halos araw-araw, 2 beses, may 3 beses. Kaya naisip namin na gugulo na talaga, di na kami makatulog. Hanggang sa ang sunog, pumasok na rin sa loob ng kanilang bahay. Feeling ko part ng nila yan, Kasi nila ng ang pamilya. sunog na nagliyaban. Mula basahan, Meron na naman dito. plastic na drawer, Tapos, pati walis. tapos yun hindi ko naiintindihan to. Sana ba yun? Ilang bahay. Mga gamit na raw kasi nila ang sunod na nagliyaban. Mula Yung may video, tinan mo ha. basahan, Meron na naman dito. Meron na naman dito. Bakit hindi mo apulan? Ba't kailangan videohan mo pa?
parang ganito, ano, meron akong, wait lang ha, isisingit ko lang ito, kasi pinasa sa akin ito ni Solja eh. Pati mas marami nagpasa sa akin. Pa-shoutout din sa mga iba nagpasa sa akin. Ito oh. Ano ba yan? Wait lang ha. Saan na ba yun? Sino ba nagpasa sa akin nun? Si Solja. Ito ano, maikling debunk lang to. Isisingit ngayon ko lang naalala eh. To. Ito daw ay ito pinapadebunk sa akin eh. So, ang nakalagay dito, ito ay pinablish ni Discarte Moves TV, no? 1:50 AM, tunay na mahal mo ko, Papa, palagi kang gumagawa ng paraan kapag nagbabantay ako sa'yo ngayon sa burol. Hindi, saan ba yan? Sa burol mo, hindi ako natatakot na samahan kayang bulaklak na yan, di na bago sa akin kasi unang pagbabantay ko sa'yo sa burol mo, may gumalaw din at parang nakangiti ang mukha mo nung tingnan ko mukha mo. Ayos yung bangkay ngumingiti. So ito nasa burol, no? Tingnan nyo ha. So yan, gumagalaw, no? So, nakita naman gumagalaw yung bulaklak. 'Di ba? Pero kung paano pinagalaw yan, hindi ko alam. Ang sisitahin na lang natin dito, yung common sense na lang netong video. Unang-una, bakit alam mo na agad kung saan yung gagalaw? Halatang inaabangan mo eh. Or maybe, gumalaw na yan, tapos sabay binidyoan niya. Ito naman, ang susunod ko masabi. Dahil lang ha. Baka sakit ang ulo ko eh. Bago kasi ito salamin ko, nawala yung salamin ko na una eh. So, sa akin, ako, no? Pag ako makaka-experience niyan, kahit na hindi ako debunker eh, kahit ordinaryo kang tao, at nakita mong gumalaw yan, unang instinct mo, checkin mo yan eh, kung ano nagpagalaw dyan eh. Lalapitan mo yan. Hindi mo agad i-assume na tatay mo na kagad yan. Tama? Pag gumalaw yan, oy gumalaw oh, magtatawag ka pa nga ng iba eh, dahil namamangha ka kasi ang nangyayari ay paranormal. Magtatawag ka pa dapat ng iba dyan, oy, tinan nyo gumagalaw oh, gumagalaw. Or halimbawa, makita mo man yan, lalapitan mo, chichikin mo, ba't siya gumalaw? Kasi ang unang titingnan mo dyan, dapat may explanation muna yan. Pero dahil ito ay set up na video for the content, di ba? Isi-shortcut mo na lang na yan ay nagparamdam. Alam mo na agad na nagparamdam eh. Without even verifying kung may nagpagalaw ba dyan o wala. Di ba? Anyway, balik tayo dito sa KMJS. Hindi, inaano ko lang. Parang naano ko kasi dito sa sunog na to, di ba? Bakit inassume mo kagad na ba't inuna mo yung pagvi-video? Hindi mo pinatay. Natatangahan ako dito, men eh. Ayan nasusunog. Patayin mo na. Baka mami gumapang pa kung saan. Mas importante pa ba na ma-video mo yan, men? Ito. Plastic na drawer, pati walis tambo. Doon sa bubong may usok. Pag silip ko, di ba yung rep, may basahan yan, nakasabit. Ayun, nasusunog. Sinabuyan ko lang tuwig para mamatay yung apoy. Dito nagsimula yun. Ayos pa yung bubong na yan. Ito na nangyaring mga abo na to. Lagi pong ninenervyos. Diyos ko po, nanginginig ang tuhod ko. Nangihina ako. Di ko alam ang gagawin ko. 1966 pa kami dito. Ngayon lang.
nangyari to. Sige na, Nyor, sigaran nyo. Pero hindi raw sila kumbinsido na simpleng sunog lang ito. At ang naisip nilang makakapagbigay sa kanila ng kasagutan sa pinagmulan ng Albularyo. apoy, albularyo. Yan tayo eh. Diba? At nagulat sila sa sinabi nitong salarin, hindi raw kasi kalikasan o tao. May nakita din sila doon. Sabi nila, nakaupo daw sa kahoy, tikbalang daw. Yung kalahating katawan ng kabayo, tsaka tao, natatakot. Ang tikbalang, isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo na mahilig daw mang-asar at manloko ng tao. Mahilig. Tikbalang. Oo, totoo. May kilala akong tikbalang. Mahilig talaga mang asar yan. Hari ng asaran. Kapag ikaw ay napunta sa lugar nila, ikaw ay mawawala. Ang tikbalang kasi ay hindi siya innately na masama. Siya lamang ay sumasama kapag may nakikita siya na hindi kaaya-aya sa mga ginagawa ng mga tao. Hindi tipikal sa tikbalang ang magsunog ng mga kabahayan na maaaring isa itong ganti. Ang kanilang bahay na pinaniniwalaan nilang sinusunog ng tikbalang Yan ang tinatanong ko kung tindig sa gitna typical ng sa- kakahuyan. Naniniwala ako kasi nakita ko na may apoy, wala namang tao. Sino namang gumagawa nun? Siyempre, elemento. Yun eh. Di ba? Eh, wala eh. Ganun talaga. Baka nandyan sila nakatira, nabulabog din. Lagi nang pinapatanggalan ng mga sanga. Baka nagalit. Naniwala po kaya ako ako po kaya nag-iisip. Lagi namang nakabantay dyan si Lola Luz. Permisan po ba rin ni Lola Luz? Pag insenso kami, tapos nagsaboy ng asin, kikiusap ako sa kanila na huwag nang ulitin Di kasi ba pag nagsabi ka na asin, parang against sa kanila yon. Tsaka insenso. Parang inaaway mo sila nun eh. Dapat alay, di ba? maawa naman sila sa amin. Kami nakikita nila pero sila din namin nakikita. Nandito yung alay namin sa Yan. kanila. Oh. Nanghingi kami ng sorry sa kanila. Pero ang paniniwalang ito ng mag-anak, agad pinabulaanan ng BFP o ng Bureau of Fire Protection. Isa po sa tinitingnan namin ang gulo. Yung lutuan kasi nila, ay gumagamit sila sir ng improvised kalan. So hinahayaan na lang nila hanggang sa mamatay siya. Aside from accidental, ang isang tinitingnan namin is Sito na, paandarin mo yung gram. May isang kasama nila gumagawa ng... intentional. May nanunog po. At ang pinaghihinalaan nilang gumawa nito, ang ikalima raw na nakatira Yung mga sa bahay kandila. ng pamilya Tanay. Ang isa pang kapatid ni na Mildred at Sandy na si Cristito. Ah, Sige po, ikaw kung nagsulo ka, balita. Siya nga ba ang salarin? may Sa something... di o mano, tikbalang ba talaga nila isisisi ang pagkatupok ng kanilang bahay? Patawad na kami kung nagabala ka mo. Para ito imbestigahan. Hindi mo na pinakilala yung karakter na yun eh, no? Until iimbestigahan nila. Nagkabit ng CCTV ang aming team sa kanilang bahay. At may kung anong liwanag na sumulpot ng madaling araw na sinamahan pa ng usok. Nabigla ako gawa nung makikita mo agad yung usok eh. Ang mga nagbabagang kasagutan, sisipa na Yun na nga. sa aming pagbabalik. Diyos ko po. Pero saan kukuha ng pang... Sito na, paandarin mo yung gram. At sito na. Power na natin ah. Sa bahay ng pamilya Tanay, sa Bato, Camarines Sur. At ang pinaghihinalaan nilang nasa likod nito, May nakita Merong pyromania, ano? din Bipolar. sila doon. Tikbalang daw. sa pag-asang makuhanan ng tunay na dahilan ng sunog. Sakaling maulit pa ito, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. At sa loob ng 24 oras na pagrolyo ng camera, ito ang na-caught on cam. Pagpatak ng alas 5:30 ng bukang liwayway, makikitang parang may kung anong malakas na liwanag sa may bakuran ng bahay.
Maya-maya pa, may kasama na rin itong makapal na usok. Nabigla ako gawa nung makikita mo agad yung usok at yung liwanag na sumusulpot. Wala namang ibang source ng power doon or ilaw aside doon sa kubo na tinitirahan nila na halos katabi lang. Tumagal ito ng halos 5 minuto hanggang sa nawala. Wala naman daw kahit na anong bahay o poste ng ilaw na pwedeng pinagmulan nito. Possible po talagang galing yun doon sa isang CCTV. Gawa nung mga CCTV po kasi is may LED lights yun Oras ng footage is siguro mga bandang 5 a.m. Siguro sa hamog talaga yun. Ayon naman sa isinigawang investigasyon ng Bato Fire Ano kasi dapat naglagay kayo ng CCTV, wala nakakaalam. Station, ang sunog, posible raw na sinadya. Ang isang tinitingnan namin is intentional. May nanunog po. Ang pinagsususpetsahan ang isa pang kapatid ni na Mildred at Sandy na si Cristito na meron daw espesyal na kondisyon. Di lang siya nakakapagsalita, pero okay naman ang isip niya. At nung tanungin namin si Cristito, Ika ko nung nagsulo ka, balik ka. Di. Sigurado ka na bukoy ka nagkuha? Di. Hindi naman po ba kayo yung nag-uumpisa ng sunog? Pati siya. Diyos ko po. Ay, hindi ko gagawin yun. Hindi po ako yun. Lagi lang po ako sa labas, umuusok na lang kusa. Ay, hindi. Hindi talaga. Hindi Cause of fire is May video ka ng ganyan Instead na patayin mo, binibidyohan mo pa Di ba? still under investigation. Nangangalap pa po kami ng concrete na ebidensya and syempre, kung may evidence po, dapat may Kasi mali yun, yung paglagay ng CCTV, dapat lihim yun witness. Kapag po ganyan napatunayan pong intentional, possible po na i-charge ay arson po. Yung mga kandila. Ayan Ito nasusunog Okay lang siguro video mo saglit, pero yung ang guluhan mo lahat. Kasi sometimes baka mamaya pwedeng sinadya nyo yan para maki-MJS kayo Tama na naman po. Patahimikin niyo na po kami. Sa lahat ng hindi namin nakikita dito, patawarin na lang kami. Kami na experience namin, hindi lang ako, sila, nanay, pinsan ko, hipag ko. Bahala sila kung anong isipin nila. Meron na naman dito. kapag walang kaliwanagan sa nangyayari sa ating buhay, kumakapit tayo sa mga paniniwala kahit pa hindi naman ito naaapula. Alam mong ironic dito, mga men. Imposible sa kanila na may manunog na tao. Pero 100% silang kumbinsido na yun ay kababalaghan. Ironic, di ba? Kung ano yung may scientific explanation yun na hindi pinaniniwalaan. Lilikha rin nito takot. Tama na po. Wala hindi na solve, no? Pero kung ako lang tatanungin, isa sa kanila yun Tsaka yung tinanong yung may special needs, hindi naman sasagot ng yun Siyempre, aaminin ba nun? Di ba? Bahala sila, no? So, yan lang pong pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.